Sabi nung kanta, yakapin mo ako at hagkan mo akong muli. Parang malaswa lang, no, James, no? Ginagawa yan ng mga ano eh. Magbi-break na makikita ng one last time. Ha? Ginagawa nyo yan eh! Nagpapaalam kunyari tapos yun yung eksena. Yeah! Ako at hagkan mo akong muli. Huwag kang bibitiw. Ano yan? Anong lyrics nun? Sabay nating aabutin ang langit. Ako lang ba yung may mali siya dito? Hindi, James. Ako lang ba ang may mali siya sa part na yon? O tama ba na pareho tayo nang iniisip, ha? Di ba? Para bang... Ba't may problema ko ngayon? Papa Jackson, kamusta weekend mo? Uy, well, I spent my Sunday with my mother. Kasama ko yung nanay ko ng linggo. Oo, may kwento ko sa... May kukwento ko sa inyo. Oo. Kasi lately mataas ang BP ng nanay ko eh. Medyo... Yung blood pressure ng nanay ko. Tawag nito, mataas. Pero alam ko na yung dahilan. May tatakwil na ako ngayong gabi. Oo. Yakapin mo ako at hagkan mo akong muli. Alam nyo ba yung kantang yan? Akala ko, ang lyrics niya ay, sasabihin ko ba to? Parang malilintikan ako sa bus ko. Marinig ako na may-ari. Sabihin ko sa radyo. Hindi, James. Ang alam ko lyrics natin yan, yakapin mo ako, tikman mo akong muli. Sorry! Yun talaga yun eh. Di ba? Yung kala ko yun eh. Kaya mo siyang kakampi. Kakampi mo na siya for the past 7 years eh. Why do you antagonize him? He allowed, di ba, to just enjoy not the complete you. Tama? Yes. He allowed that to happen. Hindi kanya buong buo na kanya. Kasi nga, a big part of you is for your parents. He allowed that. Why do you antagonize him? And when he feels bad because you treat him bad kasi pagod ka, that has nothing to do with him, ang ending, kasalanan pa ba niya? Ako, if you alam mo after 8 months or almost after a year, 'di ba, na-realize mo na mali pala yung naghiwalay kami ng ex ko. You want to win her back. Ako, sama tayo diyan. Bakas ako sa iyo, kampi tayo. I want that for you. 'Di ba? But be honest. Sabihin mo yung totoo. Nang babae ka. Hindi yung ang kwento mo ay hindi ko po alam eh. After 5 days of conversation, gusto na naman ba ng formal relationship? Siguro kung ang bobo ako, maniniwala ako sa'yo. Walang ganun. May ginawa ka, may sinabi ka sa girl, dineskartehan mo yun, you led her on. Inifortan mo yun, binapunta mo, kumakain ka sa labas eh. Opo. Maming ka ha. Be honest. Alam mo, it will set you free pag marunong kang aminin yung kabuuan ng ginawa mong kasalanan. Hindi yung ginagaslight mo siya. Wala lang. Yung babae talaga yung may gusto na maging kami. No? Alam mo hindi totoo yun. Sabi mo sa kanya yung totoo. Di ba? Sabi mo sa kanya na nagkamali ako. It was wrong pero nagkamali ako. Hindi ko na may babalik yun pero willing akong ipunin ka ulit. I wanna earn your trust again. Mas masarap sabihin yun kaysa yung pinangatwiranan mo yung kasinungalingan mo. Dapat hindi ko na to ginawa. Pero hindi ko alam kung bakit paulit-ulit talaga sa isip ko, sa utak ko na, tignan mo, stok mo, ganun, ganyan. Sino nagsabi nun? Yung utak ko po, parang may nagsasabi lagi na. Anong number ng utak mo? Tawagan mo. Tapos, Pag-uusapin ko kayo.
Alam mo, naawa ko sa'yo. Ako din po Kasi- naawa sa sarili ko. Kasi dumating na sa point na alam mong totoo na yung nakikita mo pero nahihiya ka na magtanong na dapat hindi. Sorry pero kasi pag mag-asawa kayo, your pain should be obvious, your happiness should be obvious. Di ba? Even yung tagligub kayo, makati ka, dapat obvious yan eh. Kasi mag-asawa kayo eh. There should be no walls between the two of you. You're supposed to be transparent, tama? Tama. And the fact na dumating na sa puntong, ultimo yung bagay na nakapanakit sa'yo at meron ka namang ebidensya, hirap ka nang sabihin sa kanya, that's so painful sa part mo. That's suffocating. Please, I do not want you to lose your identity in the process of trying to please someone. Go to your mom, to your dad, yumakap ka sa kanila. Kasi kahapon, mga pangga, na-miss ko nanay ko kahapon. So sabi ko sa kuya ko, Tol! Sabi ko, anong oras kayo matatapos sa lakad nyo? Keme. Sabi ng kuya ko, mga alauna, umuwi kayo agad. Pupunta tayo kay mother. Okay. So kami naman, sabi kasi ng nanay ko, bilan namin yan ng lotion. Mahilig nanay ko yan. Ito kasi si Mami Vanji, yung binigyan niya ng lotion niya nanay ko, bango nun. So ewan ko na addict yata yung nanay ko sa lotion na bango, nagpabili sa amin. So binigyan namin lotion, tapos meron pala akong binili sa kanya na damit nung gawang ko binigay ko. Pupunta kami. Sabi ko, Ma! Pupunta kami dyan. Anong ginagawa mo? Wala naman, anak. Pumunta ka na sa Starbucks na malapit sa sa Walter Mart. Saan? Sa Starbucks na malapit sa Walter Mart. Sige, nagbihis na kami ha. Punta na kami. 1 hour later, siyempre malapit lang nanay ko dun eh. Pwede niya commutein yun eh. Markila ng sasakyan, pwede yun. Nagpunta kami sa Starbucks. Mga 30 minutes na kami na andun, naka-order na kami. Yung nilalagay sa babaw ng frap, yung puti, yung ano yan tawag doon, James? Anong tawag doon? Anong tawag doon? Cream. Whipped cream, bobo ko talaga. Naalala ko, nung isang araw, nakwento ko sa inyo, di ba? Na yung nanay ko, meron siyang microwave. Bibihira niyang gamitin. Ngayon, nung ginamit niya, nag-microwave kami, yung pagkain, hindi naman uminit, nahilo lang. Kasi hindi umiinit yung microwave. Umiikot lang siya. Kaya paglabas ng pagkain, bad trip yung pagkain. Kasi hindi umiinit yung microwave. So, punta kami sa Walter, nadaan kami sa bilihan ng microwave. Sabi ko sa kuya ko, Tol, dala mo ba yung card mo? Sabi ng kuya ko, dala ko. Bili mo yung microwave. Ang una namin binili ng kuya ko, unan. Sa labas kasi ng appliance center may unan. Tapos pinalabas namin na, bumili kami ng unan, nabunot pangalan namin, nanalo kami microwave. Mamaya-maya, tumawag nanay ko sa amin. Nag-drive ako, tinawagan niya yung kuya ko, Hello, Greg! Pagka bad trip nanay ko, tawag sa kuya ko, Greg pa. Minsan, Jordan. Hello, Jordan! Ka-video call sila. Sabi ng nanay ko, paano buksan yung microwave? Tumaas yung BP niya. Kasi nai-stress siya. Dahil hindi niya buksan yung pintuan ng microwave. Kasi may history kasi yan. Ganito yan. Dati, James, nakakita ka ba ng microwave na? Oo naman, di ba? Dalawang klase ang microwave. Ako lang kung mayaman kayo. Pero sa amin mga mahirap, dalawang klase ang microwave. Pag binuksan mo yung pinto, may microwave na hinahatak mo lang yung pinto. May microwave na pinipindot mo yung malaking pindutan. Bubukas yung pintuan ng microwave. Hinatak ng pamangking ko. Nang walang pinipindot na stress yung nanay ko. Tumaas yung BP. Tumaas yung BP ng nanay ko. Oo nga. Oo, paano kaya to? Nasira na naman to. Hinila ni Isang yung pintuan ng microwave. Nang walang pinipindot. Nasira na nga dati yung microwave namin. Alam mo, sabi namin sa nanay ko, wait lang, tawagan ka namin. Nag-internet pa kami, sinearch pa namin.